Alam niyo ba na bago siya naging primetime king at action superstar, dumaan muna si Coco Martin sa matinding hirap sa buhay? Kilala natin siya ngayon bilang bida sa mga teleserye at blockbuster movies, pero ang totoo, nagmula siya sa isang simpleng pamilya at nagsimula sa pinakamababang hakbang ng showbiz. Sa video na ito, susundan natin ang kwento ni Coco Martin mula sa kanyang kabataan, pagtatrabaho bilang janitor sa abroad, hanggang sa pagiging isa sa pinakamalaki at pinakarespetadong artista at direktor sa Pilipinas ngayong 2025. Kung mahilig kayo sa mga ganitong inspirational stories, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe sa channel na ito para sa iba pang kwento ng mga sikat na personalidad. Simulan na natin ang kwento ng buhay ni Coco Martin. Lumaki si Coco sa piling ng kanyang lola matapos maghiwalay ang kanyang mga magulang. Ipinanganak siyang mahirap at ang lola niya ang nag-alaga sa kanya mula pagkabata. Sabi nga ni Coco, kahit mahirap, buti na lang at nandyan ang lola ko. Habang lumalaki, madalas tumambay si Coco sa kalye at nagmamasahe sa simbahan. Tuwing sila ay may ipinagdarasal na pag-asa para sa mas magandang kinabukasan. Kahit sa elementarya at high school, sa Capital Institute sa Novaliches siya nag-aral, kinailangan pa niyang bumiyahe ng maaga papunta at pabalik ng gabi dahil sa hirap ng buhay. Pagkatapos ng klase, nagtatrabaho siya bilang tagapamahagi ng flyers at bartender, mga trabahong pambata lang noon para may maipambili ng ulam at makapagpatuloy sa pag-aaral. Sa kabila ng hirap, nakapagtapos si Coco ng kolehiyo. Kumuha siya ng kursong Hotel and Restaurant Management sa National College of Business and Arts sa Fairview, Quezon City. Dahil kailangan niyang bayaran ang matrikula, sumabak siya sa iba't ibang trabaho. Nagbarista sa coffee shop, nagbenta ng tickets, at nagtrabaho bilang waiter sa isang kainan tuwing gabi. Sa kanyang panahon sa kolehiyo at kahit pagkatapos nito, laging nakatatak sa isip ni Coco ang responsibilidad niya para sa pamilya. Sabi niya, kung wala ako sa buhay nila, mahirap talaga. Kaya pinilit kong magsumikap hanggat kaya. Pagkatapos ng kolehiyo, hindi agad pumasok si Coco sa showbiz. Gusto niyang maranasan ang buhay sa ibang bansa, katulad ng maraming Pilipino noong panahon niya. Lumipad siya papuntang Alberta, Canada, at nagtrabaho bilang janitor sa isang bingo parlor. Nag-apply siya ng visa at pumasok sa iba't ibang maliit na trabaho or odd jobs sa Vancouver. Paminsan-minsan namamasada siya o nangongolekta ng mga bote ng mineral water para may pandagdag gastos. May pagkakataon pa na iniwan siya ng dating kakilala na dapat sana'y tutulong sa kanya roon, kaya't bumalik siya sa pagiging janitor. Sa loob ng 9 na buwan niyang pananatili sa Canada, naranasan ni Coco ang matinding hirap bilang isang OFW, maliit ang kita, kulang ang oras sa pahinga, at halos gusto na niyang sumuko dahil sa lungkot at pagod. Ayon pa sa kanya, nagbenta pa siya ng mga bote ng mineral water para lang may dagdag kita. Pero hindi doon natapos ang kwento niya. Hindi niya isinuko ang pangarap kahit pa parang napakalayo nito. Habang nasa Canada, nanatiling nakatanim sa puso ni Coco ang pag-asa na maiahon ang kanyang pamilya sa hirap. Katulad ng sabi niya, "It was my dream to work abroad para matulungan ko ang pamilya ko." Bukod dito, bago pa man siya umalis patungong abroad, sinubukan na rin niyang pumasok sa indie film industry. Kaya nang bumalik siya sa Pilipinas, nagpasya siyang ipagpatuloy ang pag-arte. Dito makikita na kahit anong trabaho ang pasukin niya, hindi niya pinabayaan ang kanyang diskarte at determinasyon na maabot ang kanyang pangarap. Pagbalik ni Coco sa Pilipinas, sinimulan niya ang kanyang showbiz career sa pamamagitan ng mga indie films. Unang napansin ng publiko si Coco nang gumanap siya sa pelikulang Masahista noong 2005 na idinirect ni Brillante Mendoza. Ang pelikulang ito ang nagbukas ng maraming pinto para kay Coco dahil hindi lang ito pinuri sa Pilipinas, kundi nakarating pa sa ibang bansa. Ipinadala ang pelikula sa ika-58 Locarno Film Festival sa Switzerland, kung saan nanalo ito ng Golden Leopard Award. Panalo agad si Coco sa una niyang malaking festival. Dahil sa tagumpay ng Masahista, nakumbinsi si Coco na manatili na lang sa Pilipinas at ituloy ang pag-arte. Sabi niya, "Hindi ko talaga akalain na para ako sa showbiz. Gusto ko lang noon makahanap ng stable na trabaho sa abroad. Pero dahil sa mga offers na dumating mula sa mga director at producers, ipinagpatuloy niya ang pag-arte at sinubukan pang mag-level up." Sunod-sunod ang mga indie projects na ginawa ni Coco. Naging bida siya sa Daybreak,
Noong 2008, isang dramatic film tungkol sa dalawang lalaking nagmamahalan kahit may mga komplikadong sitwasyon. Matapos nito, sumali naman siya sa Service. Noong 2008 na, idinirect muli ni Brillante Mendoza. Ang Service ay isang malaking tagumpay dahil ito ang kauna-unahang Filipino film na nakapasok sa main competition ng Cannes Film Festival mula pa noong 1984. Hindi lang iyon, lumabas din si Coco sa pelikulang J taong 2008 na idinirect ni Francis Passion. Sa pelikulang ito, ginampanan niya ang papel ng isang TV producer na gumagawa ng dokumentaryo tungkol sa isang pinatay na gay teacher. Dahil sa kanyang mahusay na pagganap, nanalo si Coco ng 3 Best Supporting Actor Awards mula sa Gawad Urayan, Golden Screen Awards at Gawad Kenyo. Sa panahong ito, tuloy-tuloy ang papuri kay Coco mula sa mga kritiko. Napatunayan niya na hindi lamang siya pang leading man looks, isa rin siyang mahusay na aktor na kayang bumitbit ng mabibigat na roles. Kahit inamin niya noon na, akala ko hindi ako para sa showbiz, hindi siya sumuko at patuloy na nagpakita ng husay at dedikasyon. Sa mga indie films na ito, nailatag ni Coco ang pundasyon ng kanyang karera at naging paborito ng mga kritiko, isang hakbang palapit sa mas malaking tagumpay sa mainstream showbiz. Hindi nagpahuli si Coco sa pagpasok sa mainstream showbiz. Nagsimula siya sa GMA Network kung saan nagpakita siya ng husay bilang estranged boyfriend ni China Hortaleza sa youth-oriented show na Click taong 2002. Kung matatandaan, ginampanan niya roon si Wesley na naging kontrabida sa Love Team. Nakita rin siya sa ilang episodes ng Day 17, Isla Chiquita, noong 2007 bilang love interest ni Rochelle Pangilinan. Pero ang totoong turning point ng career niya ay nang lumipat siya sa ABS-CBN noong 2008. Doon niya unang naranasan ang mas malaking exposure sa primetime TV. Nagsimula siya bilang bahagi ng cast ng teleseryeng Ligaw na Bulaklak. Mas lalo siyang nakilala noong 2009 sa teleseryeng Tayong Dalawa, kung saan gumanap siya bilang si Ramon, kasama sina Kim Chiu at Gerald Anderson. Sa seryeng ito, ipinakita ni Coco ang lalim ng kanyang pag-arte. At dito rin nagsimula siyang makilala bilang isa sa mga promising actors ng network. Sunod-sunod na ang kanyang mga proyekto sa ABS-CBN. Naging bahagi siya ng mga teleseryeng Nagsimula sa Puso, Kung Tayo'y Magkakalayo, Minsan Lang Kita Iibigin, Walang Hanggan, Juan de la Cruz at Ikaw Lamang. Halos taon-taon may teleserye siyang pinagbibidahan at mas lalo siyang minahal ng mga manonood. At syempre, hindi mawawala sa listahan ang pinakamalaking proyekto niya, ang FPJs Ang Probinsyano na nagsimula noong 2015. Dito talaga pumutok ng husto ang superstardom ni Coco bilang Cardo Dalisay, ang walang takot na pulis na lumalaban para sa hustisya. Tumagal ang serye ng maraming taon at patuloy pa ring sinusubaybayan hanggang ngayong 2025, isang bagay na bihirang mangyari sa industriya ng telebisyon. Hindi lang siya bida sa harap ng kamera, naging direktor at producer na rin siya ng ilan sa mga episodes ng serye. Sa Ang Probinsyano, ipinakita ni Coco hindi lang ang kanyang talento sa pag-arte, kundi pati ang kakayahan niya sa likod ng kamera bilang storyteller at leader. Sa ABS-CBN talaga umusbong ng husto ang career ni Coco. Ngayong 2025, hindi maikakaila na isa si Coco Martin sa mga pinaka-successful na artista sa Pilipinas. Isa siya sa mga pinaka-awarded actors ng kanyang henerasyon. Nakapag-uwi siya ng mga prestihiyosong parangal tulad ng ASEAN International Film Festival Award, 2 mula sa FAMAS, 2 sa Gawad Urian, at marami pang iba gaya ng PMPC Star Awards at Box Office Entertainment Awards. Hindi lang basta artista, isa rin siyang box office star dahil sa mga pelikulang kinita ng bilyon-bilyon sa takilya, tinagurian siyang ultimate superstar at pinarangalan bilang Actor of the Decade ng Gawad Urian. Hindi lang Pilipinas ang nakapansin sa kanya, maging ang mga taga-Asia ay kinilala ang impluwensya ni Coco. Ayon sa Tatler Asia, isa siya sa mga pinakamakapangyarihang Pilipino sa buong kontinente, patunay na hindi lang lokal ang epekto ng kanyang talento at sipag. Bukod sa pag-arte, lumawak pa ang saklaw ng kanyang karera. Noong 2017, sumabak siya sa direksyon sa pamamagitan ng remake ng Ang Panday. Hindi lang siya nagbida sa pelikula, siya rin ang nagsulat, nagdirect,
at nag-produce nito gamit ang tunay niyang pangalan na Rodel Nacianceno. Matagumpay ang pelikula kahit na iyon ang unang subok niya sa likod ng camera. Hindi doon nagtapos ang ambisyon ni Coco. Itinatag niya ang sarili niyang production house, ang CCM Film Productions, para makagawa ng mga pelikula at teleserye ayon sa kanyang creative vision. Sa telebisyon, hindi lang siya bida kundi direktor din sa ilan sa mga episodes ng Ang Probinsyano. At ngayong 2025, siya rin ang direktor at bida ng bagong ABS-CBN primetime series na FPJ's Batang Quiapo na muling tumatabo sa ratings at online views. Hindi lang showbiz ang mundo ni Coco. Kilala siya sa pagbabalik loob at pagtulong sa komunidad, lalo na sa mga lugar kung saan siya lumaki. Madalas siyang magbigay ng tulong sa mga biktima ng sunog baha at iba pang sakuna, lalo na sa tondo lugar na malapit sa kanyang puso. Mula sa batang lumaki sa hirap hanggang sa pagiging primetime king, aktor, direktor, producer, si Coco Martin ay patunay na kahit gaano kahirap ang simula, kayang abutin ang pangarap basta't may tiyaga, sipag, at pananalig. Isa siya ngayon sa mga pinakarespetadong personalidad sa industriya at patuloy na nagbibigay inspirasyon sa maraming Pilipino. Kung may isang bagay tayong matututunan mula sa buhay ni Coco Martin, ito ay huwag kailanman susuko sa pangarap. Mula pagkabata, dinaanan niya ang lahat ng klaseng hirap na walay sa mga magulang, lumaking kapos sa pera, nagtatrabaho habang nag-aaral at sinubukan pang makipagsapalaran sa ibang bansa bilang OFW. Maraming beses na parang wala ng pag-asa, pero hindi siya bumitaw. Isa rin siyang patunay na hindi hadlang ang kahirapan sa pagtatagumpay. Lahat tayo may kanya-kanyang pinagdaraanan. May mga pagkakataon na parang hindi tayo napapansin, parang walang nakaka-appreciate ng effort natin. Gaya ni Coco, sumabak siya sa indie films kung saan hindi malaki ang kita. Pero tiniis niya ito para lang makapagpatuloy sa pag-arte. Hindi siya nang hinayang na magsimula sa maliit. Basta alam niyang ito ang tamang hakbang para marating ang pangarap niya. Diskarte at sipag yan ang naging susi ni Coco. Hindi niya tinanggap na hanggang mahirap lang siya. Kahit working student siya noon, gumawa siya ng paraan para kumita. Nagtrabaho siya sa bar, nag-distribute ng flyers, nagbenta ng tickets, at kahit sa abroad, janitor job ang pinasok niya. Hindi niya ikinahiya yun kasi bawat trabaho ay hakbang papunta sa mas magandang kinabukasan. Bukod sa sipag, kababaang loob rin ang makikita sa kanya. Kahit ngayon na isa na siyang superstar at direktor, marunong pa rin siyang magpasalamat. Hindi siya nakakalimot sa mga taong tumulong sa kanya, lalo na sa kanyang lola na nag-alaga sa kanya mula pagkabata. Hindi rin siya madamot magbahagi ng biyaya, lalo na sa mga kababayan nating kapos sa buhay. Dedication at passion rin ang matinding aral mula kay Coco. Hindi siya tumigil sa pag-aaral ng craft niya. Hindi lang siya artista, naging direktor, scriptwriter at producer din siya. Kahit sikat na siya, gusto pa rin niyang matuto at mas gumaling. Yan ang dahilan kung bakit tumagal siya sa industriya. At higit sa lahat, pananampalataya. Lagi niyang sinasabi na malaking parte ng journey niya ang pagdarasal at pananampalataya sa Diyos. Sa tuwing nawawalan siya ng pag-asa, bumabalik siya sa simbahan para magdasal at humingi ng lakas. Kaya kahit ilang beses siyang nadapa, bumabangon pa rin siya. Sa buhay ni Coco Martin, nakikita natin na hindi mahalaga kung saan ka nagmula, mas mahalaga kung paano mo haharapin ang bawat pagsubok. Walang imposible kung may pangarap, sipag, at pananalig. Kaya kung ikaw ay dumaraan sa hirap ngayon, alalahanin mo. Baka ikaw na ang susunod na Coco Martin. At dyan nagtatapos ang kwento ni Coco Martin. Mula sa pagiging batang lumaki sa hirap hanggang sa pagiging primetime king at isa sa pinakamalaking bituin sa showbiz ngayon. Talagang nakaka-inspire na kahit gaano kahirap ang simula, posible pa ring abutin ang mga pangarap basta't may sipag, tiyaga at pananalig. Kung nagustuhan ninyo ang kwento ni Coco Martin at huwag kalimutang i-like, i-share at syempre mag-subscribe sa channel na ito para hindi kayo mahuli sa ating mga susunod na episodes. Tanong ko sa inyo, anong bahagi ng buhay ni Coco Martin ang pinaka-naka-inspire sa inyo? Ang hirap na pinagdaanan niya noong bata o ang tagumpay niya bilang aktor at direktor ngayon? I-comment nyo lang sa baba dahil gusto naming marinig ang inyong mga opinyon. Maraming salamat sa panunood at tandaan walang imposible sa taong may pangarap at sipag hanggang sa susunod na kwento.